Okay mga kaibigan, matapos nga pong karmahin kahapon, nito pong si Attorney Elamparo, yan po yung gumawa ng isang column para siraan po si Sam SB Versosa, kasama po si Rian Ramos, hinggil po dito sa pagtakbo nila sa New York, ginawa niya po ng issue. Although mababaw sa paningin ng iba, kung pagtakbo na lang sa marathon, gagawan pa ng issue, paninirang puri pa rin po kasi yan. Coming out from nowhere. Tapos po itong abogado na ito kahapon, meron ng arrest warrant na, aresto na kahapon mga kaibigan sa hiwalay na kasong cyber libel, pero hindi pa rin po pala doon nagtatapos ang pagkakarma ni Attorney Elamparo, mga kaibigan, dahil mismo pong si Congressman Sam Versosa ay kinasuhan din siya. Nako, naloko na. Ito po, panoorin po natin ang pahayag ni Congressman Sam Versosa. Let's go. Pero kailangan may tumindig laban sa mga ganitong klaseng tao na nagpapakalat ng mga paninira at mga fake news online. Ang dami pong tumatawag sa akin mga kaibigan, di ba, mga abogado rin, na nagsasabi na notorious nga daw itong babaeng ito, itong abogadong ito sa pagkakalat ng mga fake news. At okay, so di umano, may history na po itong kolumnista slash abogado na ito na magkalat ng mga ganitong klaseng malicious, mapanira pong mga aligasyon. Hindi po kasi siya yung current issue tapos gagawa niya ng reaction. Hindi yun eh. Coming out of nowhere, gagawa po siya ng angulo para ikasira ng tao. So, hindi na po nakakapagtaka na aside from this issue with regards to Sam Versosa and Rian Ramos na ginawa niya ng issue, mga kaibigan, ay naaresto na po itong abogado na to sa hiwalay po na kaso ng libelo o paninirang puri. kung kaya niyang gawin sa akin to, gamitin yung kanyang posisyon, kanyang pagiging abogado, kanyang column sa dyaryo, kaya niyang gawin to kahit kanino. So, paano po yung mga taong walang kalaban-laban, kaya na niyang panindigan hanggang dulo? May pamagat na celebrities and cheating at NYCM. Nakasaad dito ang espekulasyon ng daya umano si Sam na girlfriend tong si Rian Ramos sa New York City Marathon. Nilahukan nila sa New York City, USA noong November 3rd, 2024. Actually, naglabas na po, nakita ko naglabas na ng video si Congressman Sam Versosa para magpatunay po na tinapos talaga nila yung marathon. Tsaka, saan pa ba, bakit marathon fun run na lang? Bakit ka magbabato ng aligasyon na cheating? Bakit ba? Hindi na kailangan na, yan eh, fun run nga eh. It's supposed to be fun, di ba? Hindi naman para mandaya pa. Di ba, nandyan sila para mag-exercise, makilahok sa isang pagtakbo. Di ba ho? Ewan ko sa tao na to, may maibato lang. Hindi ko alam ako sino ganyan, may nagpa-PR dyan. Sigurado. Na nagbayad. Isulat mo naman to ika. Di ba? Sino kaya yun? Kasi yung sa akin, yung kasinungalingan na sinabi niya, pinaninindigan niya hanggang ngayon eh. Kahit nag-post na po ako ng buong video ng aking pagtakbo. Ayan po. Yun po, nag-post na po si Sam Versosa ng buong video ng kanyang pagtakbo kasama po si Rian Ramos. Pero hindi pa rin na winidraw nitong abogado na ito yung kanyang article. Nahanap niyang nawawala doon ng diba, wala namang masama kung mag-apologize na lang yung abogado na yun. Nagkamali ako. Tsaka wala ka naman doon, Mrs. Attorney. Wala ka naman doon para husgahan itong sila Sam Versosa na nandaya sila sa marathon. Nandun ka ba? Pinakita ko nandun. Kahit naglabas na ng email sa amin yung New York Marathon organizers, talagang matigas po ito eh. Talagang gusto niyang panindigan. Ang binabalikan pa nga. So, sa basa ko dito, kung i-retract naman niya yung kanyang column, malamang sa malamang hindi na siya kakasuhan ni Sam Versosa, kaya lang nagmamatigas. Mali na nga, pinangatawanan pa. 'Di ba? Kaya lang kasi sa mga journalist, no, pagka ni-retract mo yung artikulo, ikaw na ang yari. Credibility mo na yung may isasaalang-alang mo diyan. Kaya wala na siguro yung choice itong abogada na ito, kundi pangatawanan na lang yung kanyang artikulong paninira. Niya eh, nagpapaka-victim mode pa na sa daw yung biktima at control ngayon. Paano ka naman hindi kagagalitan ng mga tao? Okay. Naninira ka ng puri at nagpapakalat ka ng fake news. Kung aatakihin ka ng mga tao, lalo na yung mga supporters ni Sam Versosa, kasi maraming natulungan yan. Naturalmente, maraming magagalit sa'yo. 'Di ba? Lalo na wala namang katotohanan. Naglabas na din si Sam Versosa ng video, patunay na walang irregularidad sa kanilang fanakan. Fanakan lang 'yan eh, Diyos ko po. 'Di ba? Ginawa pang issue nitong babaeng ito. Grabe. Ibang klase mga ganitong klaseng ugali. Itong kulturang to sana matigil na. Kasi ang nangyayari, pag ito kumalat at sinakyan ng iba, minsan nagiging totoo na. Yes. Ang tawag po dyan yung mga pathological liars, no? Continuous yung pagsisinungaling,
to the point na sarili nilang kasinungalingan, paniniwalaan na po nila. Mga pathological liars po yung mga ganyan. Ang hirap maging ganito ang kultura natin sa Pilipinas. Okay. Isang accusation lang kaya nang kumalat na maging fake news at mapaniwalaan ng ibang tao. Kami na pong nasaktan. Hindi lang naman ako, kung ako lang okay lang pero yung mga mahal ko sa buhay. Okay. Dinamay pa niya si Rian. Siyempre, mahal ko si Rian. Exactly. Kailangan ko ipagtanggol Ayun na rin niya pansinin pero ramdam ko na apektado rin Tsaka malaking insulto yon. Ano na nga lang nagsasaya yung couple di ba? Tumakbo sa fanakan dyan sa New York, ginawa nyo pa ng issue. Tsaka napaka-cheap nun Napaka-cheap po nun, Madam Abogado, yung ginawa mong accusations. Napaka-cheap nun. Kung ako, ako kalaban ako ni Sam Versosa. Okay, I will try to discredit him. Hindi sa ganun pamamaraan kasi cheap Baduy. Di ba ho? Baduy. At ikaw naman na tinanggap mo yung ganung pa-PR, napaka-cheap din baduy. For sure. Congressman Sam Versosa, alamin mo po kung sino nagpa-PR dyan sa kolumnistang yan. Sigurado yan. Pamilya ko, nanay ko, mga kapatid ko. Ang dami niya nasaktan na tao. Exactly. So, lumalaban lang ako para dito. Kailangan ko sila ipaglaban dahil hindi ko alam anong point ito Sa dinami-dami ng tumakbo. Kami pa Tsaka parang hindi nag-isip si Madam, no? Alam mo, Madam Abogado, okay? Ilamparo. Yung mga ganitong klase ng tao na kagaya ni Sam Versosa, alam mo namang walang ginawa yung tao kundi tumulong. Pilantropo di ba? Alam mong may kakayanan, more than enough para sampahan ka ng kaso at paglaanan ka ng panahon. Pero ang lakas ng loob mo, nagawin pa rin yun, naglabas na siya ng paliwanag, pinapanindigan mo ba din yung sinungalingan mo? Tanggapin mo ngayon ang kaso ni Congressman Sam Versosa. Sabi ko nga, sanay ako sa hirap. Nag-travel kami Pilipinas papuntang New York para i-represent yung charity na Smile Train. Sabi ko nga I represent a charity institution that helps children with cleft palate. Matagal ko na itong ginagawa, ilang taon na sisirain mo. Dapat nga mag-apologize ka sa mga batang to, sa mga tao, sa mga support. Kayo guys, comment down below. Sino sa tingin nyo ang nasa likod ng pagpapalathala ng artikulo nito dyan sa journalist/attorney na yan? Pinagfiestahan niyo pa kami sa mga comment section ng mga kaibigan niyo. Okay. Alam mo, hindi ko maaalis sa utak ko na talagang meron talagang nag-motivate dito para gawin ito para sa akin. Exactly. So, meron pong sa mundo kasi ng journalism, 'di ba? Meron mga ganyan 'di ba? Yung 'di ba, magpapa-PR sulat mo naman 'to. Ito. May ganoon 'di ba? So, regardless kung build up pa naman yung pag-promote or paninira sa kalaban, may ganun. So, sino ang nasa likod nun? Well, if I am Congressman Sam Versosa, ipapahanap ko yun. 'Di ba? Pati yun kakasuhan. Ito 'di ba? Do you think this is politically motivated? Hindi malayong isiping politically motivated yung ginagawa niya. Maaari kasi guys ganito yung nagsulat niyan. Ganito kasi yan. Maaari, halimbawa may mga issue ngayon, let's say yung mga hearing sa Senado, sa Kongreso, kung ano man yung mga nangyari doon, pwede mong pag-usapan yon, magbigay ka ng reaction, pwede pa yun, katanggap-tanggap pa yun. Pero kung out of nowhere, nakibahagi sa isang fanakan tong sila Sam Versosa and Rian Ramos, gagawa mo ng istoryang nandaya sa racing o sa fanakan, nun. Wala ka sa hulog, 'di ba? Yung mga ganitong klaseng kolumnista, yan po yung mga sablay abogado pa naman. Kasi nga lawyer siya Sinong kliyente niya sa Maynila, napapaboran ng aking pagkasira. Exactly. Saka kung ang pagtakbo ko lang sa marathon, ang punteriya niya, bakit niya kinokonekta sa pagtakbo ko sa Maynila? Sinasabi niya, in question daw ang aking integridad. Okay, matik na. Kung ang pagtakbo ni Congressman Sam Versosa na ginawa nila ng kwentong nag-cheat daw and connecting his integrity sa pagtakbo niya bilang mayor ng Metro Manila, pagtakbo ng mayor ng lungsod ng Maynila, for sure, yung mga nangangatog na tuhod na kalaban ni Sam Versosa ang nagpakawala niyang kolumnista na yan. Pagkatao dahil tumatakbo ko sa Maynila, yun yung nakalagay sa article niya. Nakalagay pa sa comment section niya na she's worried daw. Nag-aalala na siya. What? Dahil kung kaya ko itong gawin, kaya kong gawin sa Manila. Grabe. Napunta from marathon, from charity, dinala mo sa usapan. Okay. So, wala na pong duda mga kaibigan. Politically motivated ito at ang nasa likod nito, yung mga nangangatog na kalaban ni Sam Versosa mga kaibigan. Diba? They're trying to connect. Sige, kunyari sabihin natin, nag-cheat siya sa marathon. Para kung nag-cheat siya sa marathon, pwede niya din itong gawin sa lungsod ng Maynila. Sus, Ginoo. Very pathetic move kung sino ka mang nasa likod nito.
Sino pinipili mo? Sino kasama mo sa pagtakbo mo na kaibigan para utusan ka na sirain ako? Exactly. Tigil mo na yan. Sabi ko nga, this will be the last time I'm gonna talk about her. Ayoko na pag-usapan to. I will let my lawyers deal with this. Good luck. At Good luck sana sa'yo. magsilbi itong lesson sa Attorney. mga plano pang, may mga tao pang planong manira. Okay mga kaibigan, so ang moral lesson po dito sa nangyaring ito, 'di ba? Ikaw kung sino man attorney ang nagpa-PR sa iyo niyan, ikaw ngayon ang nalalagay sa alanganin. 'Di ba? Sasagutin ka ba niyang nagpa-PR sa iyo na 'yan? Kung sagutin ka, good. Pero kung hindi, paano na 'yan? Paano kung makulong ka pa? Patong-patong na pala ang reklamo laban sa iyo. Di ba? So ito pong ginagawa po niya kay Congressman Sam Versosa, magsilbing leksyon po ito sa lahat ng iba pang kolumnista na kung may lalapit sa inyong politiko, tapos para siraan ang kanyang kalaban sa politika, mag-isip-isip din kayo. 'Di ba? Kung malalagay sa alanganin ng as ninyo, 'di ba? Think twice. 'Di ba? Biruin mo, panaran lang ginawan mo ng anggulo na nandaya, i-connect mo sa politika. Yari ka talaga. Good luck sa'yo, Attorney Alamparo. And syempre, alam naman po natin kung ba't po yan ginagawa kay Congressman Sam Versosa. Alam po natin yung mga nasa likod niyan ay takot na takot sa magiging laban sa pagka-mayor ng Maynila dahil alam po nila na malakas na kalaban si Congressman Sam SB Versosa. Comment down below, sino po sa tingin nyo nasa likod niyan? Ako po, Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat.